April 11 ng Friday. Ngayon dito sa Bagtas sa Bukid. Aga natin dito siguro mga 6:30. 6:30 yata nandito na ako. Kasi nga meron silang ginagawa dun sa Bagtas na talagang sabi ko sa inyo na hanggang dito sa Bukid na running na sila, na pumunta kayo dito, patunayan nyo sa sarili nyo, kayo mismo makakita. Nga natin buko natin. So malapit na ang eleksyon, di ba? Sa May ang eleksyon. At panay bigay tayo ng mga aral tungkol sa mga antikristo at sa mga anak ng mga demonyo. So pinakita ko sa inyo yung turo na kayo na lang mismo, kayo din na magsasabi sa sarili nyo kung totoo ba o hindi. So baliw na baliw itong mga praning na iglesyang to, itong mga kultong to. Kasi unang-una sa lahat, hinahawakan nila ang gobyerno. Pagkatapos ng gobyerno, hinawakan ng mga politiko. Pagkatapos ng politiko, hinawakan ng mga tao dito sa baba. So ganun ang impluwensya ng isang relihiyon na sinasabi ko sa inyo. So yung ginawa ng mga iglesyang to, hindi yung nagkakalayo sa diskarte din ng mga Muslim na ginawa doon sa iba't ibang bansa. So ang ginawa nila doon ay hawakan muna ang gobyerno. Pag nahawakan ng gobyerno, tsaka nila hahawakan ng mga tao. Kaya dumami ang mga putang inan to, itong mga demonyo to dito, itong mga kriminal na to. Dahil sa pagmamanipula ng mga demonyo to. Dahil nga sinasamba nila si Manalo. Nasamba nila si Soriano. Naku po, talagang demonyo talagang babagsakan. Dahil sumasamba kayo sa mga Diyos. Sa mga Diyos sa mga putang ina. Totoo hindi? Totoo ba yung sinasabi ko? Hindi. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. So, nakita nyo kung paano gumalaw yung mga gagong to. Noon dito sa Cavite, hindi na maaari yung mga ganyan. Yung mga style na ganyan. Hindi ganyan ang style noon dito sa Cavite. Pagka may mga ganyan tema dito noon, tinitira agad. Noon, tanungin nyo yung mga matatanda rito, yung talagang yung kasabay ng yung mga lolo ko, yung mga anak noon. Tanungin nyo sila. Hindi, wala yan dito noon, yung ganyan mga style. Kundi ang nagpakalat ng mga demonyong to, itong mga putang inang mga kultong to. Dito, sa Cavite. So, anong ginawa nila? Gusto pa nilang pasambahin yung tao sa kanila para talagang susunod sa kanila. Ngayon, ipinakita ko sa inyo kung sino yung tunay na Diyos, sino yung sasambahin yung Diyos, sino yung iisang Diyos, sino yung mga anak ng demonyo, sino yung mga anak ng Diyos,
sino yung mga antikristo. So sirang-sira sila ngayon kasi darating yung eleksyon. Madami silang hawak na politiko. Madami silang hinahawakang politiko na tatakbo. Tayo, wala tayong pakialam doon. Putang ina. Wala tayong pakialam kung sila pa ang humawak ng mga yan. Basta sa akin, maipatupad lang kahit sa ibang bansa na sana na kahit si Trump na inaasahan ng buong mundo tungkol dito kay Jesus. Pag naipatupad yun sa Amerika, wala na magagawa itong mga putang inan to dito. Dahil pinatutupad na yun ng isang malakas na bansa. Mga kakilakilabot na bansa. Sila mga tinatawag na kakilakilabot. Ano ang sabi sa ni Jesus? Ibibigay ko kayo sa mga kakilakilabot na bansa. Ang kakilakilabot kasi ng mga bansa ay malalakas na bansa. Yun ang ibig sabihin ng mga parabolang to. Mga Russia, so talagang pumunta kayo na rin mismo magsalita dito. Kasi ito ang mga pinatatakbo ng may mga TV networks, may mga FM radio. Eh sinong Poncio ba tayo dito? Ako lang naman mag-isa, wala naman kung ari-arian dito. Ano ba ibibigay ko? Diba? Eh bakit tatapat pa tayo sa mga malalaking pader na to, ng mga FM radio na gumagago sa akin, TV networks. Alam ko meron mga TV networks dyan na pinag-uusapan ako. So sino ba tayo? Naku po. Eh isa lang naman tayong pag-alagala dito sa Cavite, dito sa bukid. Ba't ganito na lang ang taranta ng mga gagong to? Ilang tao ang hinahawakan nila dito para i-monitor ako, tarantaduhin ako dito. Gamit nga yan, yung video na yan kung saan nila ako nakikita sa cellphone nila, na kahit buong loob ng katawan ko nakikita nila ang sistema. Gaano kalaki ang nagawa natin sa bansa, sa buong mundo. Nga pala, mag-election nga pala next month na. So pipiliin nyo sa akin pipiliin nyo yung siyempre yung taong makakatulong talaga sa inyo. Hindi yung sarili talaga na. Alam nyo, nagtataka ako. Ang daming supporter si Duterte. Na mga suportado ng mga iglesyang to. Ito si Duterte. Tuwan-tuwa mga Pilipino, yung mga Pilipino, dahil pinatay nga daw yung mga drug lord na halos 25,000 na uncase na kaso dito sa bansa ng Pilipinas na hindi na re-resolba. Tapos, ano nangyari? Meron pa daw 250,000 sa Davao. Hindi ko alam kung totoo yun. Meron pang 250,000 sa Davao. So, yung pinatay nito, pinalitan ng mga Chinese. Tapos tuwan-tuwa ang mga Pilipino kasi nga pinatay yung mga drug lord. Tapos, ang daming pinagawa.
Ang dami nga daw pinagawa sa Cebu, sa mga tulay doon. Paano nga ba paikutin yung mga tanga na mga Pilipino? Napakadali nyo palang paikutin. Napakadali nyong guyuhin, napakadali nyong paglaruan sa palad. Tuwan-tuwa kayo. Muntik na mabenta ang Pilipinas. Totoo hindi. Kaya magpasalamat kayo kay Trump at dito kay Bongbong na sumalo. Sasalo dito sa Pilipinas. Dahil kung nagkataon, yari kayong lahat. Nakita nyo ba yung pulis na sinasampal-sampal lang ng mga Chino? Puta, first time in the history. Pulis sasampalin, walang magawa. Pero nung unang panahon yun, panahon ng mga lolo ko, panahon ng mga tiyo ko, baka bulagta ka dyan, sigurado. Dahil ang pinatutupad noon, disiplina. Totoo hindi? Totoo ba? Hindi. Tuwan-tuwa yung nagugulat ako sa sarili. Ganun lang pala kadaling bigyan mo ng pera. Pakita mo yung mga ginawa mo. Tapos ang uutangin mo sa ibang bansa, wala pa sa 1/4 na binigay mo. Ilan ba ang inutang ng Pilipinas sa China nung panahon ni Duterte? Umabot ng 35 trillion. Trillion yon, hindi billion, hindi milyon. 35 trillion. Saan napunta yon? Ano ba ang pinagawa dito? Kung tulay lang, aabot lang ng billion yan. Hindi naman trillion yan. Ilang billion sa 1 trillion? Meron tayo 1,000 billion sa 1 trillion. Papiso-piso lang, di ba? Madami ka nang magagawa sa papiso-pisong bilyon sa 1 trillion. Nakuha nyo? Kaya nagugulat ako, paano nangyari yun? Pinatay mo ang mga Pilipino, pinalitan mo ng mga Chinese, tapos umutang ka ng napakalaking pera na hindi mo alam kung saan napunta. Tapos tuwan-tuwa ang mga Pilipino. Kaya yung payo ko sa inyo, iboto nyo yung talagang makakatulong dito sa bansa. Iboto nyo yung, eto, bigyan ko kayo ng sample. Yung kay BBM. Sigurado yung party ni BBM, meron doon mga kaalyado ng mga Amerika na pinatatakbo. Kasi kailangan maging kaalyado ng mga US ang mga mananalo dito sa bansa. Nakita nyo ba noon na US ang humawak sa Pilipinas pero wala naman silang inangkin na isla rito? Pinayayaman pa tayo. Ba't ganon? Nagkabaligtad. Tuwan-tuwa pa kayo nung mabenta lahat ng mga isla natin. Ganun ba kayo kasi raulo talaga? Ganun ba talaga kalakas ang tagas nyo na? Ganun ba talaga kalakas ang tagas nyo? Kaya napakalaking tulong nito, napakalaking bahagi nito kung mananalo yung mga parte na nakakaparte sa US. Dahil si Trump ang naging leader sa Amerika, si Trump ay nagpapatupad ng pagtatayo tungkol kay Jesus. Unang-una pa lang, bago pa lang siya tumakbo,
pinatutupad niya na ang Biblia tungkol kay Jesus. So mas maganda na maging kaalyado yung mga taga-US na mananalo dito sa election sa susunod na taon. Kasi pag naging kaalyado yun ng Amerika, matutulungan dito na maipatupad ang kahalalan, yung tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na sinasabi ko sa inyo. Ito hindi. Kaya yung mga tropa na sana, nako, yung mga tropa na naniniwala at sumusunod sa atin, huwag kayong papagulat. Nako, huwag kayong papagulat sa mga kalaban. Kasi unang-una sa lahat, kayo, yung mga hinirang, na mga hinirang ng Diyos, kayo ang may tunay na may kayamanan dito sa bansa. Dahil siya magpapalago. Nakita nyo ba mga Muslim paano nila hawakan ang buong bansa? Pinatatakbo yun ng Diyos na sinasabi nila. Kaya yun nahahawakan ng buong bansa. Ngayon kung mangyayari yun dito sa atin, nahahawakan ng tunay na Diyos ang bansang to. Gaano kalaking kayamanan ang pwedeng makamit ng bansang to? Gaano kalaking impluwensya sa buong mundo ang pwedeng magamit ng mga Pilipino habang buhay na hindi na mawawala kahit kailanman. Kaya sabi ko sa inyo, baka madala kayo ng gulat. Kayo ang manggugulat. Papatayin nyo sila. Tatandaan nyo, sinasabi ko. Pag hindi nyo ginawa yung sinasabi ko, kakaya-kayanin kayo ang papatayin dito. Tandaan nyo sinabi ko. Ibang klase ng mga siraulo to. Sinasabi ko sa inyo. Nagtataka ako pati bata napapagalaw nila. Ibang klase mga baliw to. Dahil nga, ano ba ang pipiliin nila? Siyempre, pera. O bigyan ng pera yung mga gagong yan. Ganun lang naman kasimple ang ipagpalit ang kayamanan ng bansa. So, bigyan nyo ng pera yan. Tapos pagalaw kayo ng mga tao dito, trantaduhin nyo yan. Ako, pagplanuhan nyo, set up nyo. Imposible na walang pinatatakbong pera sa mga putang inan to dito. So anong kayamanan ang nawala kung mangyayari yon sa atin? Gaano kalaking kayamanan ang mawawala sa atin pag nangyayari yun? Anong impluwensya at kapangyarihan ang pwedeng mawala sa kapirasong piso na perang tinanggap mo, utang ina mo? Kaya nga napakadali niyong guyuin, napakalalakas ng tagas niyo na. Hindi niyo alam ang 1+1. Mga gago kayo. Totoo hindi. Gaano ba kayo kabobo? Gaano kayo katanga? Gaano kalakas ang tagas niyo? Kung ipagpapalit niyo ang isang kayamanan na hindi matutumbasan sa buong mundo, doon sa kapirasong piso na binigay nila sa inyo. Tandaan yung sinabi ko. Kaya gagawin nyo lahat na sinasabi ko para magtagumpay lahat ng mga ito. Iboto nyo yung na makakatulong sa atin na dapat mga kaalyado ng mga Amerika.
dito sa bansa. Dahil sila makakatulong para ipatupad ang kapangyarihan ng Diyos dito sa bansang to. Totoo ba ang sinasabi ko? Hindi. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, sa susunod na ulit at pasensya na kayo, nako, hyper ako. Kasi nga tinatrabaho ko sa Bagtas na talagang gusto nila na maipit nila ako kasi pinaalis ako doon. Kasi pagka ganitong tema na eto nga dito sa may sino-shortcutan ko dito na galing akong Vista Mall, so shortcut ako dito. May mga tao din diyan nakaabang sa akin. Kaya alam ko na agad na may setup na nangyayari na tinitimbrehan na itong mga gagong to dito sa Cavite. Pati yung nandun ako, patay mali yung mga nanay ko, pati yung mga kasama ko sa bahay. Patay mali lang sila na para akong tinatanga. So alam ko na may setup na nangyayari sa dito na talagang may hulihan na hindi sila kundi ako ang hinuhuli nila para patumbahin. Ngayon pa na mainit ang panahon ngayon, talagang todo trabaho nila sa akin dito. Alam nyo ba pag mainit ang panahon na pwede kang atakihin o ma-hyper kasi nga't mainit ang panahon. So magaling dumiskarte ito, magaling talagang malupit itong mga demonyong to kung paano sila dumidiskarte. Inoobserbahan ko lang itong mga gagong to dito. Kaya tignan nyo lang yung mga gagong yan dito. Maasahan ko ba kayo? Lahat ng mga followers ng The Rock of Jesus Christ na naniniwala sa kapangyarihang sinasabi ko at kayamanan, gawin nyo ang mga sinasabi ko para maipatupad natin yung totoo, yung walang bahid, walang dungis na katotohanan ng Diyos dito sa bansa. Nakakuha nyo ba? Akala nyo nakakatawa. Akala nyo isang kwento lang yun. Isang kwentong Lola Basya. Hindi. Nakita nyo naman kung paano magpatakbo at manakop ang mga Muslim sa iba't ibang bansa. So kung hindi nyo maipapatupad yun dito, good luck sa inyo. Wala akong magagawa sa inyo. Dahil ang buhay ng isang tao hindi naman tumatagal na. Gaano lang ba tayo? Sabihin na natin may 50 years pa tayo. 45 na ako ngayon. Diba? Swerte ko pa kung may 50 years pa ako dito. Pero pag nawala ng lahat yun, ewan ko sa inyo, ba? Wala nang dyan na papalit pa sa akin. Tandaan nyo sinabi ko. Okay, sa susunod na ulit at gawin nyo yung mga sinasabi ko. Makikita nyo, bandang huli, na lahat ng sinabi ko ay yun ay para dito sa bansa natin. Totoo ba? Hindi. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. Kasi baka katulad kayo ng mga tanga dito na yung sinabi kong mga malalakas na ang tagas na pinatay na ang mga Pilipino, pinalitan ng mga Chinese, nangutang ng 35 trillion na hindi mo alam kung saan napunta. Tuwan-tuwa pa Pilipino. Putang ina mo. Gaano ba kalaki talaga ang tagas mo? Gaano kalaki ang basag ng ulo mo? Putang na ka. Totoo ba yung sinabi ko? Na marami nang may tagas na Pilipino dito sa atin. Totoo hindi? Huwag kayong makikinig dito sa mga TV station. No? Yan yung sinasabi na bakit galit na galit si Trump at Elon Musk sa mainstream media na pinatatakbo sa ibang bansa. Dahil nga't mga sinungaling itong mga putang inan to, sila ang nagpapatupad, sila ang nagpapagulo sa isang bansa.
para magkagulo kayong lahat. Kaya galit na galit sila Elon tsaka Trump. Pinasarado yung iba, binili ata, hindi ko alam. So, ganun din dito. May mga siraulo tayong mainstream media network, mga TV networks dito na gumagamay. Gamit ang mga artista, mga commentator sa radyo. Sila ang gumagamay dito para magpagalaw ng mga tao. So kayo nang bahala doon. Siguro naman nakikinig kayo sa akin. Dahil kung walang katotohanan sinasabi ko, hindi ko rin alam kung ano ba ang totoo sa inyo. Okay? It's April 11, 2025, 7:44 na dito. Sa susunod na lang ulit.